Hello, good morning to all guys, to all my friends, amigo, good morning ulit sa inyo. Siyempre, of course, mag-ingat mga kaibigan, kamigos. Siyempre, ating importante ay ang ating kalusugan. Health is our wealth. Diba? So, siyempre, mag-ingat lahat kayo, o tayo. Siyempre, yan ang importante. So, sa ngayon, dito tayo sa mga tikod makinig o balik tayo sa mga chismis na dokumentaryo regarding po sa impeachment sa ating VP Sara na paglustay ng 11 11 days and ang value of 125 million po. Yan po ang kung natandaan niyo yung pag investigasyon sa Quadcom company po na halos bugbog si VP Sara sa bawang investigasyon kay yung sinabi nila, nilosta yung 125 million in 11 days daw po. Yun po ang balita sa Quadcom noon. So ngayon, dito naman tayo kay Attorney Vic Rodriguez being interviewed by Jojo A. Mga dokumentong balita regarding po sa what they call chismis po. So, kung tatandaan niyo, sila po yung grupo ni Congressman Ungaw, Duterte, si Vic Rodriguez nga, Attorney Rodriguez, o si Congressman Ungaw for Davao District na sila naka-discovered sa what they call insertion ng 2024 budget ng 241 billion po. So, sa ngayon hindi pa nalutas yung ganyang problema, sinundan pa yung what they call flood control ng 500 billion po budget. Diyan po ang what they call ghost project. So, ngayon, dito tayo makinig sa mga what they call dokumentar balita sa kay Atty. Rodriguez being interviewed by Jojo A. Ito. Long time ago. Itong situation na yan, I know you to be a very wise and a man of foresight. No? Thank you. What would he should have done? What could he have done prior to this? Unang-una, dapat nakikita niya, nagkakagulo na. Ano dapat unang naging step niya? Unang-una, day one, he should impose, para sa akin, fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Bakit? Again, we are coming from a pandemic economy. Di pa tayo nakakalabas eh. So yung fundamentals natin, lapnos pa eh. Yung savings natin, lapnos pa. Bakit nga? We were forced to take off noong panahon ni Pangulong Duterte. Until nag-intervene, hindi lang naman tayo, buong mundo, tinamaan ng pandemic. Ganda na niyang GDP natin. So dapat pag-upo niya, pinaghandaan na agad yun. Pinalakas natin yung ating mga health services, kabaliktaran sinimot yung pera ng PhilHealth hindi pagpapalakas yun. Yung sinasabi kong fiscal discipline, austerity, and belt tightening, kabaliktaran laging magarbo, granding party, biyahe dito, ng biyahe doon, wala namang katuturan, inubos yung pera natin mga Pilipino, flood control, trilyong piso, ang ninanakaw, mali-malitang pera, nakita naman natin, and then kaliwat ka ng suppression. Yung mga legitimate dissenters na kagaya ko, yun ang hinahabol nila. Bakit hindi yung magnanakaw? And again, umabot na tayo sa punto na meron na tayong krisis. Ang hinihiling ng ordinaryong tao, yung mga kasama natin dito sa production team mo, lahat, pati tayo, pati ikaw, nararamdaman natin yung gasolina Suspindihin muna yung VAT sa produktong petrolyo. Sinasabi nila, Joe, kasi mawawalan ng 320 billion pesos more or less na koleksyon. Yung 1 trillion niya, ayaw niyong imbestigahan nakawan What is 320 billion? My point is, bakit pag yung kaginhiwaan ng ordinaryong tao, ayaw mo? Pero pag nakawan ng mga alipores mo, sige-sige lang kayo. And yet, may kampanya, pay your taxes early, pay your derived taxes. Paano gaganahan ng tao? Ginanakaw lang nila yung pera ng ordinaryong tao. Ganun kalaki pala ang, trillion na pala ang flood control. I thought this is we're talking about the whole entirety of it, no? Hindi lang sa Bulacan area. Hindi lang.
by the trillions na ang nakawan ngayon. And natapos na rin yung kanilang granding production, yung ICI, yung komisyon na dapat sana'y mag-iimbestiga, tutugis at magpapanugod sa mga nagnakaw, wala rin naman nangyari. Yun nga eh, it's a ponderable for me dahil before the Christmas season pa, di ba, sinasabi nila, o sige, mayroong makukulong, eto, ganyan-ganyan. Pero parang ano na ngayon, April na. Tapos na nga yung Pasko ng pagkabuhay. Yung unang Pasko. Nag-Chinese New Year na rin, dalawang New Year na, dalawang Pasko na. Wala pang nakukulong. Yung So, Dambuhala, yung Damiana, yung Pating, wala, pag-alala pa eh. Diba? So, kawawang Pilipino, pinagluloko lang tayo. Ano yan? Because of politics yan? Ano ba? Of course, Why? Ba? they need to protect each other. Pag naglaglagan sila, magtuturuan sila eh. Ba, yun ang bloodbath. Pag naglaglagan sila, magtuturuan yung mga yan. Initially, lumabas yung Zaldico, di ba? Pero yung Zaldico, pinaglalaroan lang niya yung talino at damdamin ng ordinaryong Pilipino eh. Dahil matapos maglabas ng pahayag, nawala na uli. Mukhang transactional din yung paglabas niya eh. And even if nagtuloy-tuloy, it doesn't mean libre siya. May pananagutan siya. Which, again, that's the core advocacy of Hakbang ng Maiso. We call for transparency, for full accountability for peace and security in our country. Pero yung sa is this ang maisog pa is the Vice President part of it or is just Paste and the other Ang Maiso ay itinatag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong January of 2024 sa Davao. Dahil nga ang issue naman noon, way back if I may recall, ay yung People's Initiative. Yung huwad na People's Initiative, mahilig sa huwad itong mga ito. Huwad-com, huwad na People's Initiative, huwad na impeachment ngayon laban kay VP Inday. So yun, any Filipino who can identify to the core advocacy of Hakbang ng Maiso, again, that calls for transparency, accountability, peace and security, can be part of Hakbang ng Maiso. It's not a political party, it's a mass movement that will transcend and go beyond any midterm election, national election, midterm election. Hindi siya tied doon sa election cycle. Hindi. Ito'y mass movement ng mga taong may pagmamahal pa sa ating bansa. meron kasi mga personalities din naman na in question. In fact, itong impeachment, pag pinag-uusapan natin, meron on the other side, they're saying that the reason why the Vice President doesn't want for it to happen is because malalakad na lahat. On the other side naman, sabi nila, hindi, ituloy na lang. Parang gusto mong, kumbaga, find your case and then let's have our days in court. I am not part of Vice President Inday Sara's legal team sa impeachment. But let me just put that in the proper context. Si VP Inday, simple lang naman ang sagot niya eh. Kung meron akong dapat panagutan, kagaya ng tatay niya, pananagutan niya. Pero, do not deprive me of my constitutional right to what? To due process and equal protection of the laws. Yung due process, hindi lang yan yung procedural, yung para lang masabing nag-comply ka. Kinakailangan ibigay mo rin sa kanya yung substantive aspect ng due process. It cannot be due process with yung wala yung isa doon sa dalawang twin requirement ng due process, yung procedural and substantive. Yung ginagawa nilang pagdinig ngayon sa, hindi pagdinig eh, kundi yung proceedings sa mababang kapulungan, sa Committee on Injustice. Alam ninyo, talaga eh, grabe. Parang Committee on Justice. Committee on Justice. Yan po ang balita, yung komentaryo. So bago ang lahat po, alam ba niyo kung sino si Atty. Vic Rodriguez? Kalain po pa yan sa kay dating President Aquino. Siya po ang dating Executive Secretary. Then pumalit po siya, pumunta po kay Rodrigo. Pumunta rin siya kay BBM. Pero hindi nasikmura ang pangyari sa admin ka na nag-resign siya sa present administration. Kaya ganun, civilian po si Atty. Vic ngayon dahil nga sa hindi na nakaya ang pang what we call pang nangyari sa mga
paano ang nangyari ng paggasta ng pera. So, sino nakatanda na yung pera sa PhilHealth 60 billion kinuha ng Treasury? Kung alam niyo ang sinabi ng Senator Guispo, bigang leksyon ang PhilHealth dahil hindi na alam paano gastos yung pera. Mayroon para kayong much money. Ganun po. Tuloy tayo. This, na ginagawa nila, ito'y paglabag sa ating saligang batas. Malinaw dyan 22 enumerations lang naman yung ating Bill of Rights, yung Article 3. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Basahin mo lang yung number 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the laws. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Umako ka lang sa number 1. Kaya lang, hindi nagbabasa, hindi inuunawa ng mga tumutugis kay VP Inday. Pero kung sasabihin may due process, well, I don't think magkakaproblema sila with VP Inday. Haharapin yung VP Inday. 마지막 기회 단돈 $20에 Yan AI po ang balita. 자격증을 Sana ay AI nagustuhan 자격증 niyo. 프로그램 특히 40대 이상이라면 더욱 20 Sana ay nagustuhan niyo ang aking balitang documentary po. Yan po ang Chismis Balita document by being interviewed by Jojo A. kay Vic Attorney Vic Rodriguez po. Thank you everyone. Bye-bye. Ingat. God bless you all.